Ayan, hello po mga kalingap, papagpalang araw po ng linggo sa ating lahat mga kalingap. Kumusta po kayo? At ngayong umaga nga mga kalingap ay grabe po mga kalingap, napakaganda po ng umaga sa kabila po ng mga pinagdadaanan natin sa buhay ay meron po at palaging merong dahilan para magalak, para maging masaya at para magpasalamat po sa ating Panginoon mga kalingap sa kabila ng mga pinagdadaanan natin, sa mga pagsubok sa buhay, pang araw-araw na pakikibaka or parang pag-survive dito sa mundo ay napakarami pa rin po mga kalingap nating pwedeng ipagpasalamat at tingnan. Mga kalingap, tingnan na magagandang bagay sa ating buhay. At ngayong araw nga mga kalingap, matagal-tagal din po akong di nakapag-vlog. At ngayong umaga po, bago ako magsimba, ay naisip ko po mga kalingap na magbahagi po sa inyo ng salita ng Lord. At pag-usapan po natin mga kalingap dahil napapanahon din po mga kalingap na ngayong araw po ay araw ng o linggo ng pagkabuhay sa Holy Week. Mga kalingap, kung saan po mga kalingap ay parang ginugunita yung muling pagkabuhay po ng ating Panginoong Jesus. At ang ganda po nung word kanina nakita ko po sa Bible app. Kung wala po kayong Bible app mga kalingap sa inyong mga Facebook, napakaganda po na mag-install po kayo ng inyong Bible application. Kahit wala po kayong Bible na yung physical Bible, ay maganda rin po na meron po kayong Bible sa inyong mga cellphone. Kaya pwedeng araw-araw na mag-remind po ng salita ng Lord. At kanina, yung word kanina sa Bible app ay nasa John 16:33. Ang sabi po doon ay, "Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito para magkaroon kayo ng kapayapaan sa akin. Daranas kayo ng paghihirap dito sa mundo, pero magpakatatag kayo dahil nagtagumpay na ako laban sa kapangyarihan ng mundo." So napakaganda po. Napakaganda po mga kalingap ng binigay na salita ng Lord sa atin ngayong umaga. Nire-remind po tayo ng Panginoon na talagang yung mga pagsubok po sa ating buhay ay natural po 'yan. Lahat po ng tao walang hindi dumadaan po sa pagsubok mga kalingap. Lahat po ng tao ay may pinagdadaan ng pagsubok. Pero anong sinasabi ng ating Panginoong Jesus? Huwag tayong mabahala. Huwag tayong mangamba, huwag tayong matakot, huwag tayong panghinaan ng loob. Dahil mga kalingap, unang-una po mga kalingap ay kasama po natin ang ating Panginoong Jesus. Hindi po tayo papabayaan sa mga problema. At sabi nga po niya, lahat ng bagay po sa mundo, lahat ng problema ay napagtagumpayan na sa pamamagitan ni Jesus mga kalingap. Kaya tayo po, kung meron tayong pinagdadaan ng problema, ay huwag po tayong panghinaan ng loob. Huwag po tayong panghinaan ng loob. Pag alam po natin mga kalingap kung sino yung kasama natin sa mundo, sino ba yung kasama po natin dito sa mundong ito, sa buhay na ito? Ang Panginoong Jesus, ang hari ng mga hari, mga kalingap, ang hari ng mga hari at Lord ng mga Lord. Pinaka-Lord mga kalingap. Si Lord lang po, si Jesus Christ ang ating kasama, at sinabi niya na pagtagumpayan niya na lahat ng pagsubok, at sa gayon mga kalingap ay mabibigyan tayo ng assurance na lahat ng problema po ay malalampasan din po natin mga kalingap. Siyempre sa tulong po ng ating Panginoong Jesus. Kaya dapat po tayo lang po ay palaging lumalapit sa Kanya. Kung may pinagdadaanan tayong pagsubok, i-surrender po natin sa Kanya yung mga pagsubok. Sabihin po natin sa Kanya, ikwento po natin sa Kanya, at ang Lord gagawa, kikilos sa buhay po ng bawat isa, at mag-aalam po tayo mga kalingap na nalampasan na pagtagumpayan na po natin yung mga pagsubok na ito mga kalingap. At napakaganda po mga kalingap, itong Holy Week na ito, itong nagdaang Holy Week na ito ay napakagandang reminder din po sa ating lahat na huwag tayong mag-focus sa mga nakikita lang natin. Mga nakikita lang natin physically, mga material na bagay, mga pangyayari sa social media, kasi grabe po napakagulo po ng social media. Minapakinggan niya ako mga kalingap na isang nagtuturo na ang social media po ay para isang mundo po ang social media na napakagulo. Hindi mo alam kung sino nagsasabi ng totoo, sino gumagawa ng kwento, sino ang nagsisinungaling, sino ang napakagulo po ng social media. Kaya po sa kabila po ng gulo sa social media, sa mundo,
ay wag po natin kakalimutan palagi mga kalingap ang salita ng Lord. Dahil ang salita lang po ng Lord ang tanging totoo, ang tanging permanente sa mundong ito mga kalingap. Wala na pong iba. Sa salita lang po niya tayo makakapagtiwala na 100% po mga kalingap ng salita ng Lord ay totoo. At hindi dahil po diyan wala po tayong dapat ipangamba. O normal mga kalingap na minsan nalulungkot tayo, minsan parang dumadaan tayo sa season ng buhay po natin na nalulungkot tayo, normal naman po yan kasi syempre nararamdaman po yan ng tao. Pero pagkatapos ng lungkot, pagkatapos ng problema, pagkatapos ng pagninilay-nilay or parang pag-iisip-isip, ay balik po tayo sa salita ng Lord na nagtuturo po mga kalingap ng dapat po nating gawin. Kasi mga kalingap, para po sa mga hindi po nakakaalam, lahat po ng problema natin mga kalingap sinolusyonan na po ng Panginoon. Lahat po ng problema po natin mga kalingap nasa Bible na po ang kasagutan. Kailangan lang po nating basahin, unawain, i-apply, lakaran sa ating buhay. Katulad ko, mga kalingap nung mga nakaraan, may mga bagay din ako naiisip sa buhay ko na sabi ko, hanggang dito na lang ba ang buhay ang buhay ko, hanggang dito na lang ba ang career ko, hanggang dito na lang ba ang kumbaga parang parang maraming tanong dahil sa mga sitwasyon sa buhay. Pero mga kalingap, nakalimutan ko yung salita ng Panginoon sa Jeremiah 29:11. Ano po sinabi ng Lord sa Jeremiah 29:11? Kung babasahin po natin, ang sinabi po ng Lord doon, "For I know the plans I have for you, says the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." Nangako po ang Panginoon na meron po siyang magandang plano para sa ating lahat mga kalingap. At kung ito pa hahawakan po natin, ito po ay lalakaran natin, pangahawakan, hindi po tayo makakaisip ng mga bagay na magkokos ng anxiety, magkokos ng depression, magkokos ng problema, sakit sa ulo. Kung ating uunawain po yung sinabi ng Panginoon, sinabi po niya, pinangako po niya, meron po siyang magandang plano sa ating lahat. At mga plano po na ating para sa katagumpayan po ng bawat isa at hindi po sa ikakabagsak at ikakasira po mga kalingap. Mga plano na makakatulong sa atin sa future mga kalingap. Kaya magtiwala lang po tayo sa Panginoon, huwag po tayo makakalimot, at yung tuloy-tuloy lang po, enjoy po natin ang buhay, live life to the fullest, pero huwag natin kakalimutan ang salita ng Lord, ang mga pangako ng Lord, ang yung love, yung pagmamahal po niya sa atin, yung love po niya sa atin na hindi po nagbabago sa kabila ng ating mga nagagawa minsan na hindi kalugod-lugod sa kanya, ay yung pagmamahal po ng Panginoon sa atin po ay hindi po nagbabago. Lapit lang po tayo agad mga kalingap, wag po tayong lalay sa presensya ng ating Panginoon. So yun lamang po mga kalingap, and happy Sunday, blessed Sunday po mga kalingap, and Jesus loves you. Bye bye po, God bless po.